Okay. Next question, Jason, SMNI. Hi, ma'am. Ma'am, naririnig po ako? Yeah, clear, clear, clear. Pare, Yes. clear, Yes, clear. ma'am. Yes, Jason. Yes, ma'am. Marami po sa ating mga kababayan po, ma'am, ang pumalag sa ginawa po ni Castro. Kung babasahin niyo po ang social media, pumalag po sila doon sa pag-cite in contempt kay Attorney Lopez. And they said po na there is grave abuse of power. Para po sa inyo, ma'am, nakikita niyo po ba that there is a blatant abuse of authority and this is an act of power tripping po na ginagawa po ng ilang kongresista against the OVP employees? Actually, yan ay yung talaga sinasabi ng lawyers sa akin. Sabi nila, you must go to court, you must go to court. Sa totoo lang, ako lang din talaga yung nagsasabi na pabayaan na lang natin. Pabayaan na lang natin kasi hayaan na lang natin. Pasag na nato sila sa ilang gibati. Hayaan natin sila mapagod at matapos yung 19th Congress na ito. In fact, Attorney Zuleika Lopez expressed din sa akin, sabi niya, I cannot go through all this and then not end up in the Supreme Court annotated report sa SCRA. Sabi niya, be in the books somewhere. Kung ganito man lang din ang pagdadaanan ko, we have to be in the legal books. So, ako din, napapaisip na ako. Pero ako lang din talaga yung nagsasabi sa mga lawyers na hold niyo muna yung mga cases ninyo, wag na muna. But they are just waiting sa akin na magsabi na i-file niyo lahat ng kaso na yan. Okay. Any more, Jason? Yes. Ma'am, ano po yung mensahe po natin sa ating mga kababayan? Kasi parang sila, ma'am, hindi na po maiwasan, nababasa po natin sa mga social media accounts na nagpapalabas, galit na galit po sila sa nangyayari. Dahil po ang nababaliktad na po daw, ang isang convicted, yun yung nag-cite in contempt sa isang abogado na isang regular o ordinaryong empleyado lang ng gobyerno na nais lang na magtrabaho. Then sa isang hearing din, parang mas kinukundina pa yung may ginawa against criminality and drugs. Instead, ang i-condemn is yung mga drugista. Oo, sa totoo nga, yun din ang sagot ko as kanina, no? Sabi ko nahihiya ako para sa Pilipinas. Kasi ganito yung nakikita natin sa House of Representatives natin. Naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Kasi hindi alam ng mga tao kung ano yung gusto nilang makita sa ating mga members ng House of Representatives. Alam nyo, nagsabi na rin sa akin si Congressman Pulong Duterte, sabi niya, at this point, nahihiya ako na member ako ng 19th Congress. Meron ng isang congressman, isa lang yon. Pero, di ba, as a speaker, hindi ka rin ba mahihiya at mag-isip na meron kang member na nahihiya na member siya ng House of Representatives? So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Yung mismong congressman nga, nahihiya na siya.